Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagi. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, ang bangko niya'y buhay na sa kanan, walang imposible sa Diyos. Kaya'y may kabiguan, sakit o mga magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay na
iyan. Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sa mga kapatid po natin na nasa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Muli po naririto at sumasahimpapawid ang programang Sa Diyos Walang Imposible. Hallelujah! Sa Diyos walang imposible. Kaya gising na po mga kapatid. Oras na para sa ating pagkaing espiritual. Pagkaing espiritual na magbibigay sa atin muli ng kalakasang paglago at pag-unlad ng ating pong mga buhay pananampalataya. Hallelujah! Mapayaman ang Kaya lanas halina po kayo, samahan po ninyong muli ang lingkod ng Diyos, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay bumabati ng isang mapagpalang araw ng Miyerkules. Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y Kaya binabati po natin ang ating mga kapatid na mula sa kanilang trabaho ay nanonood po habang nagtatrabaho. Batiin po natin ang isang mapagpalang gabi ang mag-asawang ito, Brother Israel Quinto and Sister Marilu Quinto, who are watching right now from work. Purihin ang Diyos sa inyong buhay mag-asawa at sa inyong anak na si Chelsea, ha? imposible. Kung sa Kanya'y magtitig. At mula naman po sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, na bumabati ng blessed good morning to Pastor Manny at sa lahat ng nanonood. God is good all the time. Mula po yan kay Sister Jocelyn Kalinawan Primero. At mula naman po sa Las Piñas, good morning po Pastor. Sabi po ni Sister Lisa Villarico, good morning sa inyo po mga kapatid, ha? At maging sa inyong pamilya, ha? Hallelujah. At ganun din po, batiin din natin ng isang mapagpalang umaga ang ating kapatid mula po rito sa ating pong lugar sa Las Piñas kay Architect Leo Rosas at ganun din sa kanyang may bahay na si Sister Nene Rosas at sa kanilang kasama sa kanilang tahanan kina John Lee, ang kanilang apo, at kay Hansel. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? At sa TS Cruz Subdivision, Las Piñas, isang mapagpalang umaga po kay Sister Marilyn Sorribio ng Bimbis Lutong Bahay. At ganun din po sa inyong kasama diyan sa inyong tahanan, sa iyong mga anak na sina Elika, Elaine at Jelay, at sa buong sambahayan ng mga Sorribio, ha? Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, batiin natin Brother Luis Cito Mikiyabas. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Louis, ha? At sa iyong may bahay na si Ate Eloy Labis Mikiyabas. Hallelujah! At sabay na rin natin ito sa Dasmariñas kay Sister Shea Bransuela Bambalan. Good morning, Sister Shea, at sa iyong buong sambahayan, sa iyong mga anak at sa iyong sawa. Praise God. Hallelujah. Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. And dito po sa Aristocrat Subdivision kay Sister Nengneng Moreno Ragasa at kay Brother Francis Ragasa, isang mapagpalang umaga po sa inyong mag-asawa at sa inyong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan, at lalong-lalo na sa inyong manager na si Prishan. Hallelujah! Sabay na rin natin mula rin po rito sa Las Piñas kay Sister Sharon Nicdao and family. Good morning Sister Sharon, at sa iyong buong sambahayan, ha? Praise God. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya At mula naman po sa CAA, batiin natin Brother Max Arsadon Tapulaw,
Purihin ang Diyos sa iyong buhay at sa iyong mga kasama diyan kina Donna, Diana, Diane Lee at kay Daryl at Russell at sa iyong mga apo na sina Shikaina, Penpen at Ken. Tayo'y purihin ang Diyos mga kapatid. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Diyos sapagkat sa araw na ito ay ating pong pag-aaralan ang pagpapala ng katuwiran ng Diyos. Ang topic po natin is the blessing of righteousness. Hallelujah, na may hashtag na the righteousness of God. Kung sa kanya Okay, shout out po sa nakikinig ngayon na Daddy ni Gohan, si Donnie Alcantara. Praise God. Good morning, Brother Donnie Alcantara. walang imposible. Ang pagbati mula kay Sister Ningning Moreno Ragasa. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa Legazpi, Bacoor, Cavite, batiin natin itong ating mga kapatid ha. Good morning church, sabi niya, a blessed day to all kay Sister Emmy Diaz. At sa iyong mga anak na nag-work from home, kina Jonah, Ivy at Reds, at ganoon na rin sa inyong apo na si Rayhan. At sabay na natin ang ating kapatid na kanyang kapitbahay lamang. Praise God, kay Brother Lloyd Nebres. Good morning, Brother Lloyd. At kay Sister Aida Nebres, at gayon din sa iyong mga kasama diyan, kina Lloyda, kina EJ, kina Leiza, Adrian, at LA. Hallelujah. Praise God, purihin ang Diyos. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, batiin po natin ang ating kapatid. Praise God, kay Brother Bob Yuson at Endido, at ganoon din po kay Sister Becky at Endido. Good morning sa inyong mag-asawa, ha? Naramdaman, pagod ka na ba sa problema mong dinadala? And good morning kay Sister Rose Tasipit at Brother Romy Tasipit, at ganoon din sa inyong mga anak na sina Ruru at RR. Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang So, handa na po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, at tayo po ay dadako na sa ating pong pambungad na panalangin. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos! titiwala. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. In your name there is healing. Tayo po'y saglit na lumagay sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito sa muli pagkakataon na iyong ipinagkaloob sa amin na kami po, Diyos, ay makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan po ng aming pong sama-samang pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Aming hiling, Panginoon Diyos, na kami muli pangunahan po ninyo ng iyong banal na Espiritu na sa amin ay gagabay, pagtuturo sa katotohanan ng iyong mga salita. Hayaan po ninyo, Diyos, na maging malaya ang aming puso at isipan na ito'y tatanggapin namin bilang paglago at pag-unlad ng aming mga buhay, pananampalataya at sa mas lalong pagkakilala namin sa iyo sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. At habang aming binubulay-bulay ang iyong mga salita, Panginoon Diyos,
ay madama po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay sapagkat ang iyong salita, Ama, ay patuloy na nagtataglay ng kapangyarihan at ito'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya naman, gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin na kami, O Diyos, ay makapagbahagi ng iyong gawain. Maipalagana po namin ang iyong salita sa pamamagitan po ng patuloy na pagbabahagi po namin ng programang ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga trabaho, mga kaibigan, at sa mga kapitbahay po namin, O Diyos, upang sa gayon ay aming maipatupad ang iyong kalooban, ang ibig mo ay maligtas ang maraming tao. Salamat po, O Diyos. Ako na yung lingkod muli nagpapasakop sa iyo, Ama, na gamitin niyo lamang po akong instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Kayo ang mahayag, kayo ang walwalhati sa aming kalagitnaan. At sa bawat pangangailangan, sa bawat kahilingan namin, O Diyos, nananalig at sumasampalataya po kami na ikaw ang Diyos na tutugon at aabot sa lahat ng mga ito, sapagkat ito, O Diyos, ang iyong pangako na naaayon sa iyong mga salita. Salamat po. Ngayong umaga, ibinabalik naming maingat sa iyo ang lahat ng mga papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Alright! Yes, a blessed morning to Sister Annalisa Moreno de los Reyes mula po sa Dasmariñas, Cavite. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Annalisa, at sa iyong mga anak, kay Rihanna at sa iba mo pang mga anak, purihin ang Panginoon Diyos. At shoutout daw po mula po sa ating kapatid na si Sister Mary Jane Supremo ng Sampaloc, Manila. Good morning po sa lahat, lalo na po sa ating mga relative, Ragasa, Quinto at De La Cruz family. Yan po ang kanyang pagbati. Yan ay mula po kay Sister Mary Jane Supremo. Ganon din po sa iyong Sister Mary Jane at sa iyong mga mahal sa buhay na kasama mo dyan sa inyong tahanan. Na isang mapagpalang umaga sa iyo. Kailan pa ba ito matatapos? At isang mapagpalang umaga rin mula po rito sa Las Piñas kay Sister Alice Dacer Durano at sa iyong mga kasama dyan, Sister Alice, kay Brother Nap Durano at kay David. Ang isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Alright, share na po tayo, share na, mag-host na po ng watch party upang sa gayon ay mas marami pa ho ang makarinig at makatanggap ng biyaya ng katuwiran ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong mga oras na ito, mga kapatid. Tayo po hindi nagkaroon ng live streaming kahapon, humingi po ako ng karagdagang day off sapagkat nais ko pong mag-recharge. Praise God, medyo natutuyo na yung isip ng inyong lingkod, Praise God, mahirap din hong mag-isip na kung ano ang aking ibabahagi sa inyo. Kaya ako po ay nakipag-ugnayan muna sa ating Panginoon Diyos. Nag-meditate muna tayo para sa ganon ay makargahan uhuli ako ng karunungan at kaalamang galing sa ating Panginoon Diyos. Kaya ako'y humingi sa inyo ng karagdagang araw ng pahinga. Habang nagpapahinga ay nagme-meditate ng Word of God. Mula po sa Canada, batiin natin ng isang mapagpalang gabi ang ating kapatid na Sister Marian Santos at ganun din sa iyong mga anak at kay Brother Leo Santos. Isang mapagpalang gabi dyan sa inyo sa Canada. Okay, kung kayo pa may mga kahilingan, wag po kayo mag-aatubili na i-comment down below ang inyo pong mga prayer requests. Ano man po ang nais po ninyong
ilapit at idulog sa ating Panginoon Diyos. Yan po ay dadalhin po natin sa panalangin, ha? Atin pong sama-samang idudulog yan sa banal na trono ng ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, sinasabi po ng banal na kasulatan, malaya tayong makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtam natin ang awa at habag sa panahong kailangan natin ito. Kaya nga, huwag po kayong mag-aatubili, no? I-comment down below po ninyo ang inyong mga kahilingan. Kung nais po ninyo namang magpasalamat dahil sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos na ipinagkakaloob sa inyo, pwede rin nyo pong i-comment down below. Babasahin po ng inyong lingkod ang lahat ng inyong mga patotoo, lahat ng inyong pasasalamat, anuman po ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa inyong buhay upang sa gayon ay ma-inspired naman po yung iba natin tagapakinig, ha? Praise God, purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen to that. Okay, kung handa na po kayo mga kapatid, nakahanda na ba ang inyong mga Bible, ang inyong pong mga gagamitin para po sa pag-aaral po natin ngayong umagang ito, nang sa gayon po ay huwag po nating makalimutan at tayo po ay mayroon pong na babalik-balik ang mga aral. Napakahalaga po na ito po ay china-chat down po natin. Praise God, at higit sa lahat, makipag-engage po kayo mga kapatid, ha? Kausapin niyo po ako through your comment yan po sa inyo pong mga cellphone o anumang mga technology na gamit po ninyo, kung yan man po yung laptop or tablet. Praise God, wag po kayong mahihiya na mag-comment at makipag-usap sa inyong lingkod. Nang sa gayon naman po yung nalalaman po ng inyong lingkod na kayo po nariyan pa at nanonood pa at nakikinig pa, ha? Praise God. So tayo po ay magpapasimula na po sa ating pong mensahe na pinamagatan po natin, The Blessings of Righteousness. Praise God. Hallelujah. Na may hashtag na The Righteousness of God. Napaka-importante po. Tandaan po natin ang katuwiran ng Diyos. Kung inyo pong maaalala na sinabi ng ating Panginoon na ito ang kanyang pangunahing kautusan sa atin, na hanapin natin yung kanyang katuwiran. Yan po ay mababasa po natin dito po sa aklat ng Mateo sa 6:33, di ba? Sinabi ron that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this thing, all, sabi rito, lahat, no? Lahat ng mga bagay ay idadagdag ng Diyos sa atin. Kanino po idadagdag yon? Doon sa mga taong ang palaging inuuna ay ang kaharian ng Diyos. At yan po ay hindi lamang basta kaharian, mga kapatid. Tandaan po natin, no? Hindi lamang basta yung kaharian, kundi kasama sa kahariang uunahin ay ang katuwiran ng Diyos. The righteousness of God. Hallelujah. Praise the Lord. So ano po ba ang ibig sabihin ng righteousness? Praise the Lord. Okay, ang isang simpleng kahulugan nito mula po sa Webster Dictionary, ito po ay isang definisyon ng nagsasabi na kung saan this is a quality of being morally right or justifiable or morally good. No? Morally good, following religious or moral laws caused by something that you believe is morally right or fair. Yan po ang simpleng definition mula po sa Webster Dictionary. But in the Bible, sa Bible po, ang ibig pong sabihin ng righteousness in the Bible is the righteousness is the state, no, the state of moral perfection required by God to enter heaven. Yan po ang definition mula po sa Biblia. Isang katuwiran, no, na naglalagay sa atin sa isang ganap at perpektong kalalagayan ng ating buhay na siyang hinihingi ng Diyos sa atin upang tayo ay makapasok sa kanyang
kaharian. Dahil alalahanin nyo, walang anumang uri ng karumihan ng maaring pumasok sa kaharian ng langit. So dito, maliwanag na ipinahahayag mga kapatid ng Biblia na ang tao ay hindi kailanman magagawa itong righteousness na ito sa kanilang sariling pagsisikap. Hindi natin kaya sa ating sariling lakas, sa ating sariling pagsisikap, ay hindi natin magagawa na maging matuwid sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Walang sino man sa atin, mga kapatid, ang maaaring ideklarang matuwid sa harap at paningin ng Diyos sa pamamagitan po ng paggawa ng mga kautusan. Sa katunayan po, ang kautusan pa ang naglalagay sa atin doon sa tinatawag na conscious of our sin. Nagiging sin conscious po tayo, no, kapag ka tayo ay dumadating po doon sa tinatawag na pagsunod sa mga kautusan. Kaya nga sinasabi po rito sa Romans chapter 3 verse 20, no? Praise the Lord. Mababasan po natin diyan, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law, rather through the law we become conscious of our sin. So the law, ano po 'yun? Yung 10 commandments, no? The 10 commandments, dito ipinakikita ng 10 utos na ito kung gaano tayo malayo at tayo ay bigo, no? Hindi tayo makaabot sa pamantayan ng Diyos. Praise God, malayo tayo sa standard ng Diyos, no? Hindi natin maabot yung kanyang tinatawag na pamantayan. Kaya nga sinasabi, for all have sinned and come short to the glory of God. So the only solution, ang tanging solusyon sa dilemang ito, mga kapatid, ay ang planong kaligtasan ng Diyos para sa atin. At iyan ay sa pamamagitan po ng katuwiran ng ating Panginoong Heso Kristo. Praise God. No? Tinatanggap natin ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus na ating tagapagligtas. Christ, the sinless Son of God. Inako niya yung ating mga kasalanan. No? Praise God. Kinuha niya and He became the willing, perfect sacrifice na nagdusa sa kasalanan ng sansinukob. Praise God. Hallelujah. Na hindi naman siya dapat parusahan at hindi siya dapat magdusa, pero inako niya ito. Hallelujah. At tinanggap ng Diyos ang sakripisyong ito ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kanyang pagdurusa. We as human beings became or can become justified. Naging matuwid tayo through the righteousness of Jesus Christ. And that is through our faith. Hallelujah! So, tinanggap natin ang katuwiran mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag po dito po sa katuruan ito o dito po sa doktrinang ito ay yung pong imputation. Imputation. Anong ibig sabihin nito? Ipinaratang kay Jesus ang ating mga kasalanan. Siya ang umako, ibinigay sa kanya, inangkin niya. Ipinaratang sa kanya ang lahat ng kasamaan ng ating buhay, mga kapatid. And He became the perfect righteousness. And through Christ, yung pong perfect righteousness is applied
to imperfect humans. Yes. Hallelujah. Sa salumang tipan, mababasa po natin mga kapatid na because of the sin of Adam, tayo na kanyang descendants, no, ay ating pong minana yung pong sinful nature na ito. Kaya nga ang Diyos, siya po ay naglaan ng isang sistema doon sa lumang tipan na kung saan ang mga tao, para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan, siya po ay naglagay ng isang sistema na kung saan bawat isa ay naghahandog ng mga hayop na iaalay bilang handog sa kanilang mga kasalanan. And the shedding of blood was required. Yung po, yung dugo ng mga hayop na iaalay at iahandog, yung dugo noon ang kinakailangan na siyang magtatakip ng kanilang mga kasalanan. Sa lumang tipan, yan po ang sistema. But when Jesus, no, nang si Jesus ay nagkatawang tao, ang mga bagay na ito ay nagkaroon ng pagbabago. Yung kanyang pagkakapako sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay na mag-uli ay nagbigay ng kasiyahan sa hustisya ng Diyos. Kaya yung dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagtakip sa atin mula sa ating mga kasalanan. At wala na ho tayong mga hayop na ihahandog na kinakailangan na gawin po natin because Jesus Christ, the Bible says in John chapter 1 verse 29 that He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Hallelujah. Amen? So, dito'y makikita po natin, no more sacrifices or works are required. Hindi mo na kailangang magsakripisyo. Hindi mo na kailangang pagtrabahuan pa yung kaligtasan mo, yung kapatawaran dahil ginawa na yan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Praise God! Yung pong kaligtasan, no? Dito po, masasabi po natin is this righteousness is a free gift of God. Regalo ito ng Diyos sa atin. Libreng regalo. Ang tawag po dito ay yung pong biyaya ng Diyos. The grace of salvation through faith in Jesus. Ito ang esensya ng Kristyanismo. And no other religion offers grace. They all require some type of works on behalf of the participant. Hallelujah! Tanging si Kristo lamang. Kaya nga sinasabi ng Efeso 2:8, for it is by grace, through faith that ye are saved. Yes, sa biyaya kayo'y nangaligtas at ito'y sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Hindi ito dahil sa inyong mga mabubuting gawa. Ito ay regalo at kaloob ng Diyos sa inyo upang ang sino man ay hindi magyabang o magmapuri. So ang kaligtasan po natin mga kapatid, tayo ay pinaging matuwid ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya nga sinasabi po ng Hebrews chapter 9 verse 22, for without the shedding of the blood, there is no remission for sin. So marahil po ay medyo naunawaan po ninyo at naiintindihan po ninyo ang ibig pong sabihin ng righteousness. Tayo ay naging matuwid. Tayo ay tinawag na righteousness of God not because of our own efforts, not because of our own works, but it is because of Christ's suffering. No? Yung kanyang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang
pag-ako ng ating mga kasalanan. Yung tinatawag na imputation, na kung saan ipinaratang lahat sa Kanya ang kasalanan ng mundo. Tinanggap ito ni Kristo, dinala niya ito sa krus ng Kalbaryo upang ako at ikaw ay linisin at maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. We become the righteous of God because of the righteousness of Christ. Hindi ho tayo. Kaya wag niyong sasabihin na kayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa inyong mga gawa. Wala pong ganun, mga kapatid. Hindi tayo naging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa ating pagtulong sa kapwa, dahil sa pagbibigay ninyo sa mga nangangailangan, dahil sa mga kabutihan ninyo. Katunayan, ang sabi ng aklat ng propeta Isaias, alam nyo ba na ang ating kabutihan kung saan inihalin tulad, ang kabutihan natin ay katulad lamang ng isang maruming basahan. Kaya hindi natin maaring ipagmalaki ang mga kabutihang ginagawa natin, mga kapatid. Nevertheless, mabuti po ang paggawa ng mabuti, pero kung ito ay ating gagawing dahilan upang tayo makapasok sa kaharian ng langit, hindi po ito ang dahilan. Kundi ang dahilan ay tinubos tayo ni Kristo, nilinis tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan dahil sa tinubos na kasalanan ni Kristo, dahil inako niya. Kaya tayo po ay kino-cover, no? Natatakpan tayo ng Kanyang banal na dugo. Kaya nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo ba ninyo, mga kapatid, ha? Praise God. Walang ibang pwedeng maggumawa niyan kundi ang Panginoon. No other religion, no other denomination, no? Na sinasabi sa Bible na pwedeng magbigay sa atin ng katuwiran. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang, sa pamamagitan lamang ng Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Praise God. At tignan po natin, ano ba ang tingin ng Diyos sa tao sa Kanyang paningin, mga kapatid? Sa Kanyang paningin, kung titignan po natin, ang tingin ng Diyos sa mga tao ay bilang matuwid at hindi matuwid. Bilang matuwid at masama. Ang tao sa tingin niya ay makadiyos at hindi makadiyos. Mananampalataya o hindi mananampalataya. Anak ng liwanag at anak ng kadiliman. Anak ng Diyos o anak ng Diablo. Tupa o kambing. Naligtas o hindi naligtas. So lumalabas na walang gitnang batayan mula sa pananaw ng Diyos. Praise God. Dalawa lang. Wala hong nakagitna sa Kanyang pananaw, sa Kanyang batayan. Kung hindi ka mabuti, masama ka. Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Kung hindi ka tupa, kambing ka. Kung hindi ka naligtas, kung ikaw ay ligtas, hindi ka naligtas. So yan ang tingin ng Diyos sa tao. So, dumating ang ating Panginoong Hesus upang mapalitan natin ang ating kawalang katuwiran sa Kanyang katuwiran. Amen. So, ang pagsuway ng isang tao ang nagbukas ng pintuan para sa lahat, no? Ang pagsuway ng isang tao, no? Ang isang tao ang nagbukas ng pintuan para sa lahat ng sangkatauhan na maging makasalanan. Gayon din, ang pagkamasunuri ng isang tao, ang siya namang nagbukas ng pintuan para sa marami na gawing ganap na tama sa Diyos at katanggap-tanggap sa Kanya. So, mababasa natin sa Romans chapter 5, verse 19. Anong sabi dito, mga kapatid? Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Sino po ang tinutukoy dito? Maliwanag dito na ang tinutukoy po ay si Adan. Sa kanyang pagsuway, mga kapatid, no? Ang marami sa atin ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa
ang marami ay magiging mga matuwid. Sino naman po ang tinutukoy dito na naging masunurin? Yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Mababasa ninyo na sinasabi po ni Propeta Isaiah sa kabanatang 53, no, na kung saan sinasabi roon na siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan, ni hindi nga umimik, ni hindi nga nagbuka ng bibig. Sinunod niya ang kagustuhan at kalooban ng Ama. So, dahil sa kanyang pagiging masunurin at pagtalima, marami ay naging matuwid. Praise God. So, maliwanag po. Kaya't ang ating konklusyon dito, ang kamanghamang ng deklarasyon ng Diyos na tayo ay matuwid sa kanyang mga mata, ay makakamtam lamang natin. Darating lamang kapag inilagay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yes. Romans 3:28, kaya nga maipasisiyan natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. So maliwanag yan. Inaaring ganap saan po? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. So maliwanag, no? Na tayo ay magiging matuwid sa kanyang mga paningin o sa paningin ng Diyos kapag inilagay natin ang ating pananampalataya kanino? Kay Kristo. Kaya nga, yung regalo ng katuwiran ay nangangahulugan, mga kapatid, na tayo ay tinanggap ng Diyos. Idineklarang hindi nagkasala. Pinatawad at pinalaya mula sa parusa ng kasalanan. Pinalaya mula sa pagkaalipin, kapangyarihan ng kasalanan. At inilagay tayo sa tipan. Ibinilang tayo sa covenant. Alala ninyo yung aklat ng Efeso 2:11 hanggang 13? Tignan nga po natin at basahin po natin. Sabi po rito sa Efeso, dito'y mababasa po natin, mga kapatid, na binabanggit dito yung ating dating kalalagayan. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, at kung kayo po'y may Biblia, buksan natin dito sa aklat ng Efeso. Sa kapitulo o kabanatang 2, talata po ay 11 hanggang 13. Ito po yung dati nating kalalagayan, na kung saan, nung hindi pa natin tinatanggap ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ganito ang mababasa natin. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman. Praise God. Hallelujah. Tinatawag na di pagtutuli niyo ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Hiwalay, ha? Mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Pakinggan ninyo, ha? Di kabilang sa bansa, mga taga-ibang lupa, no? Strangers from the covenant of God. Hindi tayo kabilang sa tipan. Praise God. And then sabi dito na walang pag-asa. At ano pa sabi dito? Walang Diyos sa sanlibutan. Then, verse 13, datapwat. Ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. So, sinong naglapit sa atin? Ha? Reliyon ba? Sekta pa? Denominasyon ba? Walang ibang naglapit sa atin sa Diyos kundi ang dugo ni Kristo. So, praise God. So, makikita po natin dito
yung gift of righteousness, no? Na tayo ay inilagay sa tipan. Kabilang na po tayo sa tipan ng Diyos. At higit sa lahat, ginawang matuwid. Ginawa tayong matuwid. Ha? Nung tinanggap natin ng Diyos, diniklara na tayong hindi makasalanan. Pinatawad na, pinalaya mula sa parusa ng kamatayan o parusa ng kasalanan. Pinalaya mula sa pagkakaalipin ng kasalanan, doon sa kapangyarihan ng kasalanan, at higit sa lahat, inilagay sa tipan at ginawang matuwid. So sa sandaling magtitiwala tayo at maniniwala sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pag yan ay pinanampalatayanan mo, kapag yan ay pinaniwalaan mo yung kanyang finished work, yung ginanap niya, yung tinapos niyang gawa, hindi lamang tayo inilalagay sa tamang katayuan, yung pong tinatawag na right standing with God. Yan pong ibig sabihin ng righteousness. Yung tamang katayuan sa harap ng Diyos, hindi lamang yan, mga kapatid, kundi nakaposisyon din tayo upang mabuhay sa ilalim ng pagpapala ng katuwiran. Ulitin ko po mga kapatid, baka hindi niyo po narinig. Sa sandaling ikaw ay manalig, sumampalataya, maniwala sa ginawa ni Kristo, yung natapos na gawain ni Kristo. Ano ba yung natapos na gawain ni Kristo? Yung kanyang redemption, yung kanyang pagtubos sa atin, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Sa sandaling yan ay pinanampalatayanan mo, mga kapatid. Hindi ka lamang inilalagay ng Diyos sa tamang katayuan sa harap ng Ama, kundi ako at ikaw, tayong lahat ay nakaposisyon upang mabuhay sa ilalim ng pagpapala ng katuwiran. The blessing of righteousness. Yes. Sabi nga ng awit 58, talatang 11, ano pong sabi rito sa Amplified Version, Sabi po rito, sasabihin ng mga tao, tiyak, pakinggan ninyo, tiyak na may gantimpala para sa matuwid. Yan maliwanag yan. Sigurado raw po, tiyak po daw, na mayroong gantimpala sa mga matuwid. Paano gagantimpalaan ng Diyos ang matuwid? Sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapala, yung kanyang blessing, gagantimpalaan tayo. Alam niyo ba ang kahulugan ng Biblia para sa salitang pagpapala? Ito po para sa mga individual, no? Ang ibig pong sabihin nito, kapatid, ay masaya, maunlad, matagumpay, kontento, mapalad, kinaiinggitan. Isang kondisyon na kung saan maayos tayong nababati o napapansin, mga kapatid. Ang salitang pagpapala ay isang salita ng biyaya na nagpapahayag ng mga natatanging kagalakan at kasiyahan na ipinagkakaloob sa taong nakaranas ng kaligtasan. The word blessing, the word bless sa Bible, sinasabi dito ay happy, no? Successful. Yes. Hallelujah. Prosperous. Nandun yung kanyang pagiging kontento, kapatid. Ito ba ay isa sa inyong mga nararanasan ngayong panahong ito na sa gitna ng pandemya, sa gitna ng krisis na ating pong pinagdadaanan, tayo ay pinagpala ng Diyos sa pagiging matuwid natin sa kanyang harapan? Praise God. Masaya ka ba? Umuunlad ka ba?
Abay, may mga kapatid tayo sa gitna ng krisis, sa gitna ng pandemya, ay nakapagtatayo pa ng mga kabuhayan, ng mga negosyo. Imagine nyo yan. Yan po kasi ang ibig sabihin ng biyaya at pagpapala ng katuwiran ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Praise God. Alright, good evening po mula po sa bansang Canada. Batiin po natin Sister Rosemary de la Cruz at ang inyo pong buong sambahayan, Sister Rosemary. Isang mapagpalang gabi po dyan sa inyo sa Canada. Ganon din po kay Nanay Meding Soribio, isang mapagpalang umaga po Nanay Meding, at kay Tatay Marino Soribio, at ganon din kay Dayan at kay Obet, at sa inyong mga apo na sina Bimbi, Bob at Hurt. Hallelujah, sa Heart. Praise God. At isang mapagpalang gabi rin po kay Sister Memia Tupas Tapulaw ng Canada, at ganoon din kay Diana at kay JR. Praise God. Anyway, isang nga palang belated happy birthday kay JR Kalikdan at kay Sister Diane Lee. No? Praise God. Belated happy birthday sa inyo mga kapatid, Purihin ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos ng mas marami pang taon sa inyong buhay, Lalaya ni Jesus sa kasalanan. So, sinasabi po rito mga kapatid, yung ating pong salitang pagpapala ay, ibig pong sabihin nito ay masaya, maunlad, matagumpay, salitang bless, yung blessed, praise God, kontento, mapalad, kinainggitan, no? Kaya nga marami sa inyo naiinggit, no? Kinaiinggitan kayo ng mga taong nakapaligid sa inyo. Iba, imagine, ito mo itong kapitbahay kung ito born again, praise the Lord, kahit nasa gitna ng pandemic crisis, talaga namang masaya ang kanyang aura, no? Laging pinagpapala kung kailan nagkaroon ng krisis, tsaka pa nagkaroon ng negosyo. Ganyan yung mga anak ng Diyos na nabubuhay sa ilalim ng pagpapala ng katuwiran ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. So sabi po dito mga kapatid, sa 3 John chapter 1 verse 2, Amplified version po, minamahal, dinadasal ko na sa lahat ng paraan ay magtagumpay ka at umunlad at maging maayos ang iyong kalusugan. Tulad ng alam ko na ang iyong kaluluwa ay umuunlad. Praise God. Sa isang translation, ganito ang sinasabi, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. Sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka, bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Paano ka giginhawa sa lahat ng bagay? Paano giginhawa ang iyong katawan? Praise God. Paano? Kapag ka guminhawa ang iyong kaluluwa. Yan ang sikreto. Kaya nga sinasabi dito, the blessing of righteousness. Yung kaluluwa natin. Kailangan guminhawa, umunlad ang ating kaluluwa. Yung mabuhay tayo sa harap ng Diyos sa kanyang katuwiran. Ulitin ko mga kapatid, maidadagdag lamang ang lahat sa atin kung uunahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At dito naman sa binasa natin sa 3 John 1 and 2, okay? 3 John chapter 1 verse 2, sinasabi dito, giginhawa ka, idinadalangin ko na guminhawa ka sa lahat ng bagay, bumuti at umigi ang iyong katawan. Yung katawan natin physical. No? Praise God. Nagaya. Katulad ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Yes. Abay, pagka maginhawa ho ang inyong kaluluwa, mga kapatid, imagine hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot, mailiwalas ang iyong isipan. So, nang ibig sabihin nito, anong ibig ipakita nito? Nang ibig sabihin nito, mga kapatid,
no? Na kapag ka ikaw ay maaliwalas ang iyong isipan, walang stressful na bagay na magpapahirap sa iyong isipan. Masaya ka. Kontento ka. Yan ang karakter, yan ang palatandaan ng pinagpala, hindi apektado ng nangyayari sa kanyang kapaligiran. Amen po ba? Hallelujah! So sapat ito para makaranas po tayo ng biyaya at pagpapala ng katuwiran ng Diyos. Napakaliwanag. Makakamtan mo, mararanasan mo ang pagpapala ng katuwiran kapag ka umuunlad ang iyong buhay espiritual. Umuunlad, mga kapatid. Lumalago tayo. Okay? Pag lumalago ka sa iyong buhay espiritual, di ba? Tulad ng iyong katawang pisikal. Pag nasa tamang kondisyon, nasa tamang kalusugan ng iyong katawan, malayo ka sa mga sakit at karamdaman. Maaliwalas ang iyong isipan, wala kang iniisip na anumang dapat mong ipag-alala, na dapat mong ikatakot, kahit na sa kabila ng mga pinagdadaanan nating hirap ngayon. No? Kabila na marami ang mga nagsasarang kumpanya, maraming naluluging negosyo, pero hindi ka apektado. Gaya ng sinabi ng aklat ng mga awit 112 talatang 7, na sinasabi ron na anumang balita ay hindi ka takot, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Praise God! Na nagpapakita na dahil umuunlad ang buhay espiritual mo, kapatid. Anong pangako niya? Uunlad ka sa lahat ng bagay at maging sa iyong katawang pisikal. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Yan ang isang biyaya at pagpapala na mararanasan ng isang tao na nabubuhay sa katuwiran ng Diyos. At bukas, dahil kapos tayo sa oras, kapatid, sasabihin ko po sa inyo ang mga biyaya at pagpapala ng katuwiran. Tatalakayin natin bukas yan. Hindi ko pa ho binabanggit sa inyo. Nasa introduction pa lang po tayo, ha? Sinabi ko pa lang sa inyo ang ibig sabihin ng righteousness, no? Sa Webster Dictionary at sa Biblical Definition of Righteousness, kung papaano tayo naging matuwid sa Diyos at ang pangako ng Diyos sa pagiging matuwid natin sa Kanyang harapan. Inuulit ko, we become righteous in the sight of God not because of our own effort, not because of our own good works, but it is because of Christ, the finished work of Christ, yung tinapos na gawa ni Kristo, no? Lahat ng kasalanan ipinaratang sa Kanya upang ako at ikaw makover tayo ng Kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. And today, as a righteousness of God, we will now enjoy the blessing of righteousness. And that is our topic tomorrow. Kapatid, no? Part 2 po yan bukas ng ating pong topic, kung ano-ano ang mga biyaya at pagpapala ng katuwiran. Gusto nyo hubang malaman? Subaybayan po ninyo ang karugtong na mensahe nito bukas ng umaga. Hallelujah!
Lalaya ni Jesus sa kasalanan mo. Alright, tayo po'y dadako po sa ating pong mga kahilingan. Isang mapagpalang umaga po sa ating kapatid na Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. At ngayon po naman ay ating pong babasahin ang lahat ng inyong mga kahilingan doon sa mga kapatid. Baka ho may mga prayer request kayo, pwede pa ho kayong umabol. Ano po? Ating pong praise God, purihin ang Diyos. Idudulog at ilalapit sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahiya, kung ikaw ay lalapit. Amen. Ngayon na mga kapatid, sasama natin sa panalangin ng ating mga kapatid, Job Abia, Ivy Diaz, Ronald Ignacio, Abardo and Dalena family, Gonzales family, Rufino, Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel, and Arian Costales. Sama rin natin sa panalangin si Rowena, si Red, si Morgan at Connor Meriman. Ganun din po si Mary Joy and Kit Mendoza at si Sheila May Ariza. At sama rin natin ang ating kapatid na Sister Marilyn Estonacto Foster, Rumerico Dumlao, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flordelisa Lopez and Reynaldo Lopez. Ganun din po si Ma'am Guadalupe Labis. Ganun din po si Nasalud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Beth and Ray Ramirez and family, Brian Bembiahe, Rosel Domingo, Epremia Abia and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan, George Teodoro, and then Sister Remy Costales, Mia and Bea Nonato, Brother Ronnie Atendido. Sama rin natin ang Skyhawk GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan, maging ang car rental services ni Brother Lloyd Nebres at Brother Fred Lopez. Sama rin natin ang Providence Memorial Plan ni Sister Annalisa at Sister Neng. Ganun din po ang Bimbis Lutong Bahay at maging ang mga paupang bahay ni Nanay Leti Ignacio, Sister Lily at Sister Remy Costales. So, maging kayo po na nanonood ngayon ay kung kayo po ay mayroong mga kahilingan, no? Paki-comment down below niyo po lahat ng inyong mga kahilingan. Tayo po ay dudulog at lalapit sa banal na trono ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Alright, sama rin natin sa ating prayer list mula ngayon si Donnie Alcantara para sa kanyang total healing. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sa mga salita mo na amin pong tinanggap bilang pagkain espiritual na sa amin po ay nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Nang sa gayon o Diyos ay maranasan po namin ang mga pangakong nakapaloob dito. Gaya ng aming napag-aralan,
na kung ang aming kaluluwa o ang aming buhay espiritual ay uunlad, ay mararanasan din po namin ang pag-unlad sa lahat ng bagay, maging sa aming pong katawang pisikal. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga po na ang mga bagay na ito ay naganap at nangyari hindi sa aming sariling kakayahan, sa aming sariling pagsisikap, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari at naganap dahil kay Kristo na siyang umako ng lahat ng aming mga kasalanan sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ngayong umaga, O Diyos, narinig po ninyo ang mga pangalang aming binanggit, mga pangalan na mayroong mga kahilingan. May mga kanya-kanyang dinaramdam, Panginoon Diyos, sa kanilang mga katawang pisikal. Ngayong umagang ito, bilang pagtupad sa iyong mga pangako, Panginoon Diyos, na sinasabi mo na kami ay huwag mag-aatubili na lumapit sa iyong banal na trono upang kamtan ng awa at abag sa panahong kailangan namin ito. Ngayon, O Diyos, idinudulog at inilalapit ko po sa iyo ang lahat ng mga kahilingang ito, mga kapatid ko, na mayroong dinaramdam sa kanilang mga kalusugan, sa kanilang mga katawan, katulad po ni Donnie Alcantara, Panginoon Diyos, ilapat niyo po sa kanila ang pagpapala ng kagalingan. Isang pagpapala ng kalusugan at kalakasan mula po sa kanilang mga katawang pisikal. Sinasaway po namin ang lahat ng uri at lahat ng klase ng sakit. Ano man ito, Panginoon Diyos, maaaring ito'y cancer sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Maaaring ito, O Diyos, ay diabetes, Panginoon Diyos, para po sa kanilang mga blood sugar level, Panginoon. Maaaring ito'y tungkol sa kanilang mga puso na mayroong mga butas, mayroong mga bara, mayroong mga lumalaking puso sa kanilang mga kidney na dumadaan sa mga dialysis, Panginoon Diyos. Maaaring ito'y may kinalaman sa kanilang mga ugat, sa kanilang mga nerves, kaya po sumasakit ang kanilang mga kasukasuan, mga bahagi ng kanilang mga buto at katawan, Panginoon Diyos. Right now, O God, anumang klase itong sakit, Panginoon Diyos, sakit sa kanilang katawang pisikal, sakit sa kanilang mga isipan, maaaring ang iba ay nade-depress, na-stress, Panginoon Diyos, right now, in your name, Lord, there is a miracle. In your name, there is healing and deliverance right now. So right now, O God, we declare total healing and deliverance, O God, para po sa lahat ng mayroong mga dinaramdam sa kanilang mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, we rebuke the spirit of cancer, the spirit of heart disease, the spirit of kidney problem, O God. Lord, yung mga bukol, lusawin po ninyo, yung mga nagbabara sa mga ugat, tunawin po ninyo ito sa pangalan ni Jesus. Lord, let your power and authority, Lord, na mangibabaw, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga kapatid namin ito na mayroong dinadala sa kanilang katawang pisikal. Maari, O Diyos, na ang kanilang kahilingan sa umagang ito ay may kinalaman sa kanilang mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala, Panginoon. Sila, O Diyos, na mayroong pong mga kamag-anak o mga kapatid o mga mahal sa buhay na nais nilang maligtas, Panginoon Diyos, mangusap ka po sa kanilang mga puso, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, baguhin mo po ang kanilang buhay, Panginoon Diyos. Makilala kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Yung mga kapatid namin na nanlamig sa kanilang pananampalataya, ibalik po ninyo silang muli, Panginoon, sa landas ng katuwiran. Muli pag-alabi mo ang kanilang pananalig at pag-ibig para sa iyo, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na mayroon pong mga kabuhayan, O God, ngayong umagang ito, Lord. Pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga trabaho, Panginoon Diyos, lalo mong paunlarin upang sa gayon, O God, ay patuloy silang mabuhay sa ilalim ng biyaya ng katuwiran, Panginoon Diyos. Nang sa gayon ay maiangat at maitaas namin, ikaw ang mabigyan ng kaluwalhatian sa bawat biyaya at pagpapala na iyong ipinararanas sa iyong mga anak na nabubuhay sa katuwiran. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. Sinasaway po namin ang lahat ng spirito ng kahirapan, O God, ang sumpa ng kahirapan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Inaangkin ko, O Diyos, ang mga kahilingan ito, maging yung mga naghahangad ng promotion sa kanilang mga trabaho, Panginoon Diyos. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga trabaho, Panginoon Diyos. Ikaw, sabi nga, Panginoon, promotion
na ang promosyon ay nanggagaling sa iyo, Diyos. Kaya salamat po, Ama, sa umagang ito. Gayon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, O God, Lord, pagpalain po ninyo sila't ingatan, lalo na ang aking may bahay na nagtatrabaho araw-araw, Panginoon. Palagi mo siyang bigyan ng kalusugan at kalakasan. O God, ingatan mo po siyang ilayo sa anumang kapahamakan ng COVID-19, maging ang mga in-laws ko na tumatayo, O God, ng mga frontliners sa bansang Australia, Amerika at Canada, at ang mga kapatid namin na naninirahan sa Canada, Panginoon, ang Quinto family, ang De La Cruz family, Calicdan family, Santos family, Zopre Peña family, Panginoon Diyos. O God, patuloy mo silang i-cover ng iyong banal na dugo. Ilayo sila sa anumang uri ng mga sakit at karamdaman at sa mga kapahamakan at panganib, at pagpalain mo ang kanilang mga sambahayan. Sister Leia Rosa, Sister Memia Tupas Napulaw, O God, pagpalain po ninyo ang kanilang buhay. Ganon din po, Panginoon, Sister Lisa Domingo na nasa gitnang silangan. Ganon din po si Brother Arnel Alpon. Ganon din po, Panginoon, ang pamilya ni June Soribio and family, Marvin and Mario Soribio and family, at si Sister Mary Grace Somido Enriquez at si Brother Ronnie Atendido, Panginoon. Salamat po ngayong umagang ito. Inaangkin po namin ang iyong kapangyarihan ay dadaloy sa amin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sa problema'y humaharap, para bang wala itong katapusan. Alright, praise the Lord. Salamat sa Diyos. Muli nakaraos na naman po tayo sa loob po ng isang oras ng pangangaral at pamamahayag ng salita ng Diyos. At muli po ang inyong lingkod ay nagpapasalamat doon po sa nagpadala, doon po sa GCash account natin. Salamat po. At kayo po'y pagpalain ng Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan at sa inyo pong walang hanggang suporta at tulong para po sa inyong lingkod. Pagpalain po ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pero huwag niyong kalilimutan, bukas ipagpapatuloy po natin. Hindi ko pa nababanggit sa inyo ang ilang pang mga biyaya at pagpapala ng katuwiran. Dahil introduction pa lang po tayo, mga kapatid. Kaya ang tabayanan po ninyo yung ikalawang bahagi po ng Blessing of Righteousness na may hashtag na The Righteousness of God. Brings blessing sa lahat ng nabubuhay sa katuwiran. Okay, magandang umaga po kay Sister Marilyn sa Gadraka. Praise God, purihin ang Diyos sa inyong buhay, Sister Marilyn sa Gadraka. Hallelujah! At sa iyong pamilya, ha? Pinatagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Correct lang po, Maricel sa Gadraka, ha? Maricel sa Gadraka, isang mapagpalang umaga sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Sa presensya niya'y laging hindi ka niya iiwan. Okay, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nakasama po natin at nakipanood po at sumuporta at sumubaybay sa programang ito. Ang Diyos po ang patuloy na magpapala po sa inyong sambahayan at kayo'y patuloy na ingatan ng ating Panginoon Diyos, ha? Okay, shoutout muna tayo sa ating mga kapatid, lalo na doon sa mga nanonood sa inyong watch party. Okay, praise God, kay Bing Solis, Brian Concepcion, William Latorre, Lutgarda Bautista, Norma Ablas, Romel Caringal, Pearly de la Cruz, at Estela Carmen ng Lawag City. Salita ng Diyos ang
Ganon din po kay Alea Buenaluz, Gloria Bitog, Neil Francia Tama, Wen Sena, Danny Chong, Jerry Dison de la Rosa. At ganon din kay Maria Baluwagan Acohedo, Nanette Tupas, Evangeline Sabido, Emil Dalipe, Nice Dominguez, Gloria Rapacon. Ganon din po kay Ronnie Katipunan Cleope, Boy Galang, Glenda Raquino Licelondo, at ganon din po kay Remy de los Reyes, Delia Paarillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Shout out daw po, sabi ni Sister Annalisa kay Bing Solis. Good morning, Bing Solis. Hallelujah. At inuulit po natin, belated happy birthday sa ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan kahapon po at nung isang araw kay J.R. Kaligdan at kay Sister Diane Lee Calamba. Aking nilapitan, tuloy inaasahan, hihing natagpuan. And shout out kay Nanay Esther Pagtakhan. Good morning po, Nanay. At ganoon din po kay Nanay Letty Ignacio at sa Mighty Gonzales at sa Lopez family. Ganoon din po kay Sister Levi Rafael at kay kina Kit Arellano at sa iyong asawa at sa iyong anak na si Eris. Ito matatapos. Good morning din po kay Sister Elena de los Santos at kay Sister Cecil Lore. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa inyong buhay, ha? Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin sa kabutihan mo, Diyos. Ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Pero sa himig po ng tugtuging ito, mga kapatid, ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam muli at tayo po'y muli sama-sama bukas ng umaga sa ganap na 8 hanggang 9 ng umaga para po sa pagpapatuloy ng ating pong topic ngayong umagang ito. Hallelujah! Nawa ang kanyang pag-ibig ang maghari sa ating sambahayan, ang pagliligtas niya ang ating babaunin sa ating pong paglisan o pag-uwi o saan man tayo dalhin ang ating mga paa. Lalo na po yung mga galing palang trabaho at uuwi, ang kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo ang siyang gagabay at sasama sa atin. At nawa ang kanyang banal na Espiritu ay patuloy na manahan sa atin. Samahan tayo saan man tayo magpunta sapagkat upang sa gayon tayo ay mapagharian ng kanyang kapayapaan. At muli, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Diyos, ha? Ano man ang inyong mga kahilingan, ano man ang inyong pangangailangan, patuloy tayong dumulog sa kanyang banal na trono upang kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan natin ito sapagkat sa kanya'y walang imposible. Stay safe, everyone! Stay strong and stay healthy. God bless us all. To God be all the glory. This is Pastor Manny A. Dalena signing off just for today. See you again tomorrow. Thank you and welcome po, Sister Marilu Quinto. Ingatan kayo ng Diyos, kayong mag-asawa sa inyong pag-uwi. Praise God. Salamat po, Sister Marilu, sa inyong pakikinig. At Sister Rosemary, salamat po. God bless.